Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. 6:03 in the afternoon here in the Philippines. Ako po naman si Ricky Rivera sa Totoo Lang. At para sa ating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo, our prayers are with you. Breaking news po ito, nagsampa na po o nagrekomenda na po ng pagsasampa ng kaso kriminal ang National Bureau of Investigation laban po kina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, si dating representative ng Ako Bicol Saldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nawawala po ngayon, si former Representative Mitch Kahayun Uy, at former DPWH Engineer Henry Alcantara. Connection po ito dun sa flood control corruption scandal. Ang rekomendasyon po ay pinirmahan po ng ating Justice Secretary Boying Remulla. Makaraan po yung affidavit na isinampa ni Henry Alcantara, hingil po nga dito sa mga budget insertions at kickbacks. So ano po nito? Ang implikasyon nito, unang-una na lamang ay lahat po ng mga ari-arian nitong mga nasabing mga individual, sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Representative Saldico, at si DPWH Yusek Roberto Bernardo, Mitch Kahayun Uy, at si Henry Alcantara po ay i-freeze na po ng AMLAC yan. So, ibig sabihin yan, hanggang dun po, hindi lang sa kanilang mga kayamanan, kundi na rin po dun sa mga ari-arian ng ilan nilang mga relatives at mga associates po. So, dawit po yang mga yan. Okay? Yan po yung latest po ngayon. At ano ba? So, dahil may may kaso na pong isasampa o isinampa ang NBI, maaari na pong hulihin kung magkakaroon po ng warrant of arrest ito pong mga taong ito, lalo na si Saldico, sapagkat si Saldico po ay nasa ibang bansa pa. And we heard ay lumipad na po ng California kasi yun po yung last sighting ni Representative Saldico sa California. At marami nga nagsasabi mukhang ayaw nang umuwi ito. Doon sa mga Pilipino po na nandyan, makapagtulungan ho kayo sa NBI, sa ating Department of Justice para mahuli ito pong dating congressman ng Ako Bicol. Walang iba kundi si Saldico. Gayun din po, ito nawawala si Yusek Roberto Bernardo. Dahil according to our sources, ito po talaga ang isa sa mga mastermind, sinasabing utak ng pagkakaroon ng sindikato dyan po sa DPWH. At ito pong si Roberto Bernardo, sa ating pagkakaalaman po, ay matalik na kaibigan ng dating Pangulong Joseph Estrada. In fact, siya po ay city engineer ng Maynila nung panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang mayor. At siya po, nung panahon po ni Duterte, siya po ay bigla-bigla napunta po bilang undersecretary. At sangayon din po sa mga sources at lumalabas na rin po naman doon po sa Senate probe, yung bata, quote and quote, bata ika nga ni Bernardo, ay walang iba kundi itong si DPWH Engineer Henry Alcantara. At marami pa ho yan. Hindi pa ho lang si Henry Alcantara ang bata nito ni Yusek Bernardo. Ang tanong, kanino nagre-report si Yusek Bernardo? Sino ang boss niya? Lumalabas dito, 2 pangalan pa lang ng senador. At kapag katsumuga pa yung isa pong whistleblower ng Senate Blue Ribbon Committee, itiyak na tiyak po natin, hindi po ito ikakataka, hindi po kataka-taka. Pero magugulantang po ang buong sambayanan kapag tsumuga na po ito pong whistleblower ng Senate Blue Ribbon Committee. Patuloy po yung magiging investigasyon yan. At doon naman sa House ay itinigil na ho kasi gusto ng ating bagong speaker, si Speaker si Uy, na wag na ho daw magkaroon ng pagpapatuloy nung
TRICOM investigation hingil po dito sa flood control project scandal. Marami pong mabibitbit dyan tiyak. At siguro, pag tsumuga rin itong si Undersecretary Bernardo, malalaman po natin sino pa yung mga politiko na kasapakat nitong Yusek Bernardo. Yan, hindi pa ho yan nagsasalita. No? Pero nagsalita na itong si Henry at nagsalita na ho yung iba't ibang mga engineer. At balita po natin, marami pa, 4 pa. O, 4 pang mga tauhan ng DPWH na nakakaalam doon sa mga biga-biga-bigaya na yan. No? Ang magsasalita po. Okay? So, ang tabayanan po natin yan at kahit papano ay nagsampa na po ng kaso. No? Ang wala ho dito ay bakit walang kontraktor? Ande, baka siguro pinag-aaralan pa mabuti, no? Sapagkat syempre hindi naman makakagawa ito. Sabi nga ho nila parang sindikato. Ito pong nangyari diyan sa flood control projects. Kung sindikato 'yan, siguradong sigurado kasapakat din nitong mga to, ito pong mga kontraktor. At sangayon po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, 15 pong kontraktor ang nakakuha ng bilyon piso, no? Mula sa kaban ng bayan. In fact, lumampas po sa 1 trilyon. Di umano, yung mga nanakaw nito, mga hinayupak na ito, na dapat nilang pagrusahan, dapat talaga ay makulong ito mga to, no? At hindi lang kulong yan dapat habang buhay yan, without parole, at dapat hindi na makabalik sa serbisyong bayan yan, o kaya ma-elect, no? So, dapat to mas matindi pa ang gawin ho nating parusa dito po sa mga taong ito. At syempre, kailangan nating bigyan naman ng reward yung mga tumulong, no, na mga opisyales, mga empleyado ng DPWH, tumulong po sa ating DOJ at sa ating Senado at sa ating Kongreso at sa ating ICI na malaman po yung totoo hingil po dito sa sindikatuhan na ito, no. At last na lang, no, yung in relation to this news, si dating Senadora Grace Poe ay nagtungo na rin po sa Independent Commission on Infrastructure, no, para ipaliwanag, no, ano yung naging papel niya, ano ang naging papel niya dun sa BICAM. Okay, sapagkat alam niyo na po yung istorya, di po ba, na kapag pinapasa yung budget, dumadaan po yan sa BICAM, at doon sa BICAM ay di umano ay may isang maliit na grupo, may 4 sila, na sila po di umano ang nagdidikta kung ano ang maipapasang mga items sa budget. Pero hindi lang ho yan ang ginagawa po nila. Hindi lang ho sila nagpapasa. Hindi lang ho sila pumipili ng mga items ito. Sang-ayon sa mga sources at sang-ayon na rin doon sa mga testimonya dito sa Senate probe, ay nagkakaroon ho ng insertions. Insertions, ibig sabihin, ito po yung mga proyekto, mga line items na hindi po pinag-usapan sa committee level, hindi rin pinag-usapan sa plenary, pero makikita po ninyo, surprisingly, lumalabas, no, napopondohan ng gobyerno. At iyan po ang mga nananakaw kasi kadalasan sa kanila ay mga ghost projects. Okay? So, tingnan pa ho natin, no? Marami pang mga ulo na mapuputulan dito. Marami pang at hinihikayat po natin yung ating NBI na kapag as soon as lumabas na po yung Juana Tavares nitong si Congressman Saldico, agad-agad na pong i-inform yan sa Interpol para ma-informan naman ang immigration authorities ng Estados Unidos. Actually, kahit na hindi na Interpol kasi meron ho tayong treaty, no, extradition treaty. So, pwede nang direktang makipag-ugnayan ang NBI sa FBI para mahuli ito pong si Congressman Saldico. So, ang tabayanan po ninyo yan. Subscribe and like and share dito po sa yung aming mga ginagawa po dito sa Current PH TV. Maraming salamat po. Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang,